Bilang isa sa mga naghahanap ng magagandang klase ng motor dito sa bansa, ay nakaka-excite nang dumating ang bagong mga motor ng kilalang brand na Yamaha at Honda na inilabas na sa bansang Indonesia na tiyak paniguradong papatok ngayon dito sa bansa. Ang top 5 bagong mga motor na talagang magugustuhan ng kahit na sinong mamamayan ang tatalakayin natin kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kami po click sa subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Yamaha Aerox 2025, ang newest version sa family ng Yamaha, ang Aerox 2025 model. Inilaunch ito sa 4 na klase ng variant na pagpipilian sa bansang Indonesia na nagkakahalaga mula sa estimated price na 109,000 pesos hanggang sa 152,900 pesos. Ang pinakamurang variant nito ay tinatawag na standard variant na mayroon lamang manual shutter lock key system at rear suspension na ordinary shock absorber. Samantalang mga sumunod na variant nito ay tinatawag na Cyber City variant, turbo version at range topper na ultimate version. Gaya ng sinabi natin sa una, ang modelong ito ay nilagyan ngayon ng mga makabagong features. Bagong disenyo sa external gaya ng newly designed twin projector LED headlamp na may kasamang LED type na daytime running light. Halos ganun pa rin naman ang buong hugis nito sa dati, pero na-reshape nga lang ng kaunti ang frontal face design nito. Nawala ang ilang mga bagay na dati ay meron sa lumang modelo, gaya ng mga turn signal lamp indicator nito na nasa ibaba ng fender, ngayon ay nasa itaas na ng DRL. Medyo numipis din ng rear turn signal lamp indicator at naiba ang forma ng rear combination lamp system. Ang mga ilaw ay pare-parehong mga naka-LED type na klase. Itong Aerox Alpha Turbo ay pinapagana pa rin naman ng mapagkakatiwalaang makina nito na 155cc na displacement capacity na engine na naka-liquid cooled na cooling system at single overhead camshaft na may 4 valves. At meron din itong VVA o variable valve actuation. Kasama pa rin ang Blue Core technology ng Yamaha na may kakayang magpalabas ng maximum output na 15.2 horsepower at 8,000 RPM at maximum torque na 14.2 Nm at 6,500 RPM. May bore-in stroke size ito na 58 by 58.7 mm at compression ratio na 11.6:1. Dahil sa makabagong features sa engine nito na tinatawag na Turbo Y-Shape Yamaha Electronic CVT o YECVT, na kung saan pwede mong i-accelerate ang bilis ng motor sa pamamagitan ng 3-level speed condition sa pamamagitan ng additional na buton na makikita sa ibaba ng switch ng busina nito, ay maaaring magkaroon nito ng extra power o lakas sa pamamagitan ng sistemang ikinabit sa makina ng bagong modelong ito. May kasamang 3-type level speed na tinatawag na low, medium at high, plus yung turbo driving modes na pagpipilian, ang T-Modes option na para sa urban rides at sports mode na para naman sa long rides at highway rides. Wala pang naitalang eksaktong bilis para sa modelong ito, pero sinasabi ng manufacturer na magbibigay ito ng magandang performance at fuel economy. Speaking sa fuel economy, ang modelong ito ay naglalaman pa rin ng 5.5 liters na fuel tank capacity at may fuel consumption rate na 45 km per liter. Fuel injected type na rin na klase, kaya talagang matipid-tipid ang biyahe. Itong Yamaha Aerox 2025 model ay may timbang ngayon na 130 kg para sa turbo variant, samantalang 125 kg naman ang timbang ng standard variant nito. Meron itong wheelbase size na 1,350 mm at ground clearance size na 845 mm, habang ang seating height nito ay nasa 790 mm. Ang Mio Aerox Turbo Ultimate version ay nilagyan din ng mga makabagong suspensions. Ang rear suspensions kasi nito ay naka-dual shock absorber na may kasamang sub-tank, habang ang front suspensions ay naka-KYB fork front telescopic na may sukat na 30mm inner tube. Mas makapal ang front telescopic suspensions ngayon kumpara sa previous model. Kaya siguradong magbibigay ito ng komportabling biyahe kahit pa sa mga off-road ride condition. At syempre,
mas matibay na rin ito na klase. Itong 2025 Aerox pagdating naman sa modern features ay hindi rin papahuli. Nilagyan ito ngayon ng bagong digital TFT display instrument cluster na may kasamang music navigation themes, may lifetime records at meron pang connectivity. Dito rin makikita ang types of moods nito na standard mood, dynamic at sports mood system. Nai-adjust din ang brightness nito depende sa preference mo at according sa light condition. Isa pa, mas madali na rin ang access at mas mauunawaan ng marami. Yun nga lang, medyo kailangan pang aralin kumpara saan ang iba pang gamit. Ang bagong Yamaha Aerox ay nakakuha rin ng mga bagong safety features, gaya na lamang ng traction control system na magagamit natin lalo na sa mga off-road ride trips at anti-lock braking system na magagamit naman natin sa mga emergency braking. At parehong mga naka-disc type na klase na rin ang mga brake nito sa front and rear. Isa pa, gaya ng previous model, narito pa rin ang ilan sa mahalagang features nito gaya ng stop and start system, side stand kill switch, hazard lamp, keyless entry para sa stop and variant na may kasamang answer back key system. Man din ito ng USB port charging ready system na may kasamang mga console packet at isang malawak na underseat compartment storage para sa ilang mga gamit. Ang bagong itsura ng mga wheel and tires nito ay halos kasukat lang din ng sa lumang modelo nito. Inilalabas pa lamang ito sa bansang Indonesia na kung saan nagkakahalaga sa estimated price mula sa 109,000 pesos hanggang sa 152,900 pesos. Ang ilan pang mga detalye, gamitan na makikita mo ay hindi pa masyadong malinaw kung magkakaroon rin nga ba pag nadala na nga ba ito sa Pilipinas. Honda PCX 2025. Sa wakas ay inilabas na rin ng Honda motorcycle brand ang kanilang bagong update na Honda PCX 160 2025 model. Ito ang magiging katapat ng Yamaha NMAX Turbo 2025 model sa maxi scooter segment ngayong taong ito, na kung saan inaasahan na rin ng marami ang pagdating ng mga scooter na ito dito sa bansa. So ano nga bang meron sa bagong modelong ito? Inilalabas pa lamang ito sa bansang Indonesia sa tatlong klaseng variant na pagpipilian. Una ang CBS version, ang pangalawa ay ang ABS version at ang pangatlo, ang pinakamaganda sa lahat ay ang Road Sync version nito na pinaka-top variant sa PCX 160 2025 model. Itong Honda PCX mga kaibigan, kung papansinin ang panlabas na disenyo nito, ay na-redesign ang frontal face nito. Ang dating makapal na V-shaped daytime running light ay pinanipis at nagkaroon ng kaunting muscular front design at mas naging makanto. Ang aerodynamic ay mas tumalas ang hugis, pero sa overall looking, ang disenyo ng kabuang body nitong scooter ay katulad pa rin naman ng previous model. Ang PCX 160 2025 model ay nagkaroon din ng handlebar na fully covered na parang itinulad ngayon sa Yamaha NMAX Bergman Street sa dating naka-naked handlebar. Meron itong dual headlamp na reshape at nagkaroon ng kaunting angas. Maging ang windscreen protector nitong motor ay nabago rin. Bago rin ang disenyo ng rear combination lamp system sa dating cross shape. Ngayon ay may bagong disenyo na single street LED taillights, mas pinanipis mula sa dati. Pagdating sa comfort, accessibility, convenient, performance level, siguradong wala ka nang hahanapin ngayon sa Honda PCX 160 2025 model. Nilagyan pa rin ito ng HSTC Honda Selectable Torque Control o yung tinatawag na traction control system nito, na kung saan pumipigil sa pagkadulas ng gulong sa likuran habang bumibilis ang takbo at pag-ikot nito sa pamamagitan ng pagkontrol ng torque sa makina sa kada arangkada ng throttle. Kaya naman kahit may daan mo ito sa kahit anong kondisyon ng kalsada, mababato at madudulas na klase, ay maliit ang tsansang sumemplang ang motorsiklo sa mga ganong klase ng kondisyon. Kasama ang signature na idling stop system ng Honda ay ikinabit din sa bagong modelong ito. Ang pansamantalang paghinto ng makina sa oras ng mga trapiko ay tumutulong na mapigilan ang consumption sa gasolina habang nakahinto ang motor. Bukod pa dyan, ang lahat ng mga ilaw nito ay fully LED type na naklase. May built-in hazard lamp system at built-in passing light switch system. Nilagyan din ito ng mga console packet na may kasamang USB Type-C charging port system, kasamang mas pinalawak na underseat compartment storage nito. Mula sa dating 30 liters,
ngayon ay 30.4 liters na. Pagdating sa makina, ang bagong PCX ay pinapagana pa rin ng 156.9 cubic centimeter na displacement capacity o 160cc. May kasamang single cylinder 4-stroke 4-valve single overhead cam, liquid cooled type at program fuel injected type na klase. Ito ay nakakonek sa isang automatic CVT type transmission na kayang gumawa ng 15.8 horsepower sa kada 8,500 RPM at 15 Nm ng torque naman sa kada 6,500 RPM. May bore and stroke size na 60mm by 55.5mm at compression ratio na 12.0:1. Pagdating sa performance na yan, tiyak na aabot pa rin sa 125 km per hour ang magagawa nitong bilis. Meron itong malaking fuel tank capacity na 8.1 liters at kumukonsumo ng 45 km per liter. Itong 2025 Honda PCX 160 ay may kabuang bigat ngayon na 132 kg. Meron itong seating height na 764mm at ground clearance size na 135mm. Ang instrument meter funnel gauge ang isa sa mga highlights nitong bagong modelo. Di lang sa na-reform na bagong disenyo, hugis at makabagong features nito ay naglalaman din ng mga makabagong connectivity na tinatawag na RoadSync phone connectivity, na kung saan pwede mong i-connect ang phone sa app na may kasamang navigation system at pwede ka ring mag-play ng music. Very clear ang visibility kasi naka-TFT display na rin ang instrument meter panel, na bagay sa fully covered handlebar at mas nagmukhang maxi scooter ang datingan. Ilan pa sa mga features nitong RoadSync ay ang mga menu ng navigation na may kasamang additional buton para sa TFT display. Pwede mo ring i-monitor dito ang performance analytics, maintenance recommendation, kasama ang message at call alert na nanggagaling sa cellphone mo kapag nakakonect na ang gadget mo rito. Ang RoadSync app na ito ay napaka-accessible at nagbibigay ng maraming impormasyon sa rider, kung saan dito sa screen ay makikita mo rin ang real-time direction na may kasamang audio sound na mag-guide sa'yo sa mga direksyon na pupuntahan mo kung sakaling naiset mo na ito. Kaya bagay na bagay ito sa may mga intercom para kahit pakikinggan mo na lang ang sounds at kung saan itutukoy ang mga direksyon. Nagawang mas komportable palalo sa mga naghahanap buhay gaya na magdi-deliver, rider at angkas o grab rider. Ang PCX 2025 model ay nakakuha rin ng makabagong disenyo ng suspension system nito. Pagdating sa rear suspensions, ang dual shock absorber ay sinamahan ng pressure canister or sub-tank ngayon. Ang front telescopic fork suspensions nito ay nagbibigay rin ng balancing pagtakbo sa kahit anumang kondisyon ng kalsada o maidaan sa mahahams na lugar. Ang makakapit at malagkit na mga gulong nito ay may kabuang sukat sa front na 110 by 70 R14 at rear tire size na 130 by 70 R13. Ang front and rear wheel nito ay pareho ng mga naka-disc type na braking system na sinamahan ng anti-lock braking system na para sa pagpapabuti ng mga biglaang pagpipreno. Ang madulas na kalsada ay pinapanatiling makapit sa pamamagitan ng mga sistemang ito. Makapit na preno, malagkit na gulong na may kasamang matitibay na klase ng suspensions at mga bagong safety features na pangkaragdagang kaligtasan sa bawat arangkada sa ibabaw ng kalsada. Kaya naman ang bawat biyahe, umulan man o umaraw ay siguradong makakawalan ng takot sa mga sasakay sa Honda PCX 160. Inilalabas pa lamang ito sa bansang Indonesia na may kasalukuyang estimated price mula sa 120,000 hanggang sa 152,000 pesos. Yamaha Lexi 125 2025. Isa sa mga inaabangan motorsiklo ng Yamaha sa Pilipinas ay itong Yamaha Lexi. Panibagong motor na mula sa lahi ng maxi scooter. Mula noon sa unang versyon, ang motor na ito ay nagpapakita na ng maraming kakayahan mula sa performance, fuel efficient, pagiging advanced sa kagamitan at magandang katangian sa panlabas na katayuan. Salamat sa Japanese motorcycle manufacturer na nagpakilala sa modelong ito para maging inspirasyon sa umusbong teknolohiya sa iba't ibang bansa sa Asia. Lalo pat ngayon sa bagong pag-re-update na naman sa Yamaha Lexi version 3 ay ginawa na itong mas compact at may kakayahan kaysa dati dahil sa bagong makinang ikinabit sa chassis frame body nito na ngayon ay mas pinataas. Ang dating Yamaha Lexi 125 ngayon ay isa ng ganap na Lexi 155.
Inilabas ang modelo pagkatapos ng taong 2023 sa kauna-unahang pagkakataon na may tatlong klaseng panibagong pagpipiliang variant. Ang una ay ang connected ABS na top-end variant nito. Ang sumunod dito ay ang S version at ang pinakahuli ang standard version na low-end nito. Yung Yamaha Lexi 155 2024 model ay isa sa mga bagong pagpipiliang maxi scooter at hindi na ilalayo sa presensya ng Yamaha NMAX at dating Yamaha S-Max model na mga kapatid nito. Isang pagpipiliang motor na may malawak na front footboard at mas compatible. Nilagyan din kasi ng maraming convenient features gaya ng mas malapad na LED headlamp, retractable hook at mga console pocket. Mga bagong connectivity kasama ang komportableng seats na may maluwag na underseat storage at isang bagong malakas na makina. Hindi rin nakaligtas ang motor na ito sa pagkakaroon ng mga bagong safety and security features at ilan pang kagamitan tulong sa mas maginhawang pagsakay sa pang-araw-araw. Itong Yamaha Lexi ay kalalabas lang din ngayong buwan. Sa unang pagtingin, makikita ang bagong disenyo ng frontal face lalo na sa bagong nakakabit na LED headlamp nito. Maganda ang disenyo ng bago ngayon, integrated na rin kasi ang daytime running light na mas kumpleto sa liwanag na nagagawa nito lalo na sa madidilim at gabi. At mas ahead naman ang mga turn signal lamps na nasa itaas na. Eksakto lang din ang posisyon na kung saan mas madaling matukoy nang makakasalubong kung saan mo ito dadalhin. Kasama ang bagong frontal face na may bagong malapad na windscreen protector at ang napakalakas na edges ng magkabilaang front fender nito na nagbibigay dito ng mas magandang aerodynamic. Ibinabahagi din ng bagong modelong ito ang mas magandang estilo ngayon sa body na sinamahan ng newly graphic design for standard variant at mga premium decals naman para sa ABS Connect variant nito. Itong Yamaha Lexi bukod sa tatlong pagpipiliang variant ay may iba't ibang klase ng kulay din itong pwede mong pagpilian para sa standard variant nito. Available ang metallic red, metallic black at metallic gray nito. At para naman sa S variant, available naman ang Elixir dark gray, magma black at matte red. At para naman sa connected ABS variant nito, ito ay may isang kulay lamang na magma black. Nagbibigay ng kayayang appearance sa feel depende sa mga hinahanap na kulay. Bukod sa mga naka-LED type na headlamp nito, maging ang rear combination lamp o tail lamp nito ay naka-LED type na rin. Dagdag visibility na rin ang mga turn signal lamps at reflector sa magkabilaan. Mas maliwanag at mas visible na sa gabi. Kasama sa nabago dito ay ang bagong digital instrument cluster nito. Kung saan ang mga ganapan, konsumo, bilis at revolusyon nitong motor ay makikita mo dito kabilang ang ilang pang impormasyon. At pwede mo ring i-connect ang cellphone mo gamit ang Y-Connect system na connectivity nito. Para naman ang iba pang mga detalye at kaganapan gaya ng last parking position, maintenance recommendation, tire pressure monitoring, fuel tank, time frame at marami pang iba ay makikita mo na sa iyong cellphone. Kasama ang mga indicator light. Mas ginawang functionality naman ng mga bagong key switch function ang pagpapagana sa motor na ito. Kasama ang starting ignition system, busina, pass switch, signal at hazard. At ito'y ma-access sa handlebar lamang. Para sa top variant na connected ABS, ito ay naka-smart key entry na may kasamang alarm system na rin for security. At para sa standard variant naman, ito ay naka-manual key na may shutter lock system na rin na mag-iingat naman dito sa motor. Ang ilan pang bagay na makikita mo dito sa motor ay ang mga console pocket o bulsa nito sa harapan. Ang may kasamang USB charging system. Dito ay pwede kang mag-charge ng nalobat na gadget habang umaandar ang motor. Ay hindi mo po problemahin. Itong Yamaha Lexi ay sapat na para magamit ng bawat individual sa pang-araw-araw kasama ang mga convenient features pa nito ay ang pagkakaroon ng malawak na underseat storage. Pwede kang maglagay ng akmang dami ng gamit na kakasya dito o kahit sa isang buong helmet sa ilalim ng malapad nitong seats. Ang Yamaha Lexi ay pinapagana ng 155.9 cubic centimeter displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke single overhead camshaft at may 4 valves na makina. Ang bagong makina ay sinamahan ng Bluecore technology pang karagdagang resulta sa malakas na arangkada nito. Kasama ang BVA o variable valve actuation na nagpapanatili sa lakas ng kabig at nagpapaganda ng fuel economy. At ang compression ratio naman nitong motor ay 11.6:1 at may bore and stroke size na 58mm by 58.7mm.
At ito'y direktang nakakonekta sa isang automatic type na transmission na kaya magpalabas ng 15.15 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute at maximum torque na 14.2 Nm naman sa kada 6,500 RPM. Ang motor na ito ay may estimate top speed na kagaya ng sa Yamaha Aerox na 125 km per liter. Ito rin ay kayang kumonsumo ng matipid na paraan gamit ang fuel supply system na injected type ay malayo-layo na rin ang mararating sa 4.2 liters na fuel tank capacity nito. Kayang ubusin ng hanggang sa 176.4 km o 42 km per liter na fuel consumption. Hindi pa dyan natatapos ang mga detalye pa nitong motor. Kasama rin sa bago dito ay ang suspensions at chassis. Ang front nito ay ginamitan ng telescopic fork at unit swing single-sided shock absorber with cap naman ang rear suspension nito. Kabilang sa matibay na klase ng suspension sa Indonesia ang inilagay dito kasama sa pagpapaigting ng reputasyon ng Yamaha Motors. Ang bawat gulong ay naka-tubeless at ginamitan ng matitibay ding aluminum cast na alloy wheels sa mga tough variant. Makikita ang kulay gold na alloy habang ang standard naman ay plain black. Ito ay may kabuang sukat na 90x90 or 14 sa front at 100x90 or 40 naman sa rear. Habang nakakabit sa bawat suspension sa chassis frame at nakabalot naman dito ang mga brake system para sa pangkaligtasan nitong motor ay nilagyan ng makakapit na brake. Ang front brake nito ay naka-disc type habang drum brake type naman ang rear. Kasama sa suporta ng safety nito ay ang anti-lock braking system na inilagay din dito para sa top variant. Habang combination braking naman sa low-end variant nito. Mga sistemang tumutulong para maiwasan ang aksidente at di na mag-cause ng another accident. Para naman sa kabuang sukat, ang motor na ito ay may seating height na 770mm at tumitimbang ng 116 kg hanggang sa 118. Kayang upuan ng hanggang sa 5 ang height at sakyan kahit ng mga lady rider. Dito sa Pilipinas kung ilalabas man nito, ang kabuang presyo nito sa Indonesian rupees ay nagkakahalaga ng 29,900,000 pesos. Ito ay may estimated price kung direkta natin i-convert sa Philippine peso ay abutin ito ng 107,640 pesos. Ang Yamaha NMAX 2025 inulunsad sa Pilipinas noong nakaraang 2015 ang Yamaha NMAX 155 scooter. Ang isa sa pinakamalakas na bentahe ng brand sa merkado ng Pilipinas magpahanggang ngayon. Sa malinis na itsura kasama ang dissenting performance nito, tiyak na dadaling ka ng scooter na ito sa malalayong lugar, dala ang komportableng pagsakay ng may higit na kumpiyansa. Ang urban commuter na ito ay nagkaroon ng ilang pag-upgrade mula sa physical na katangian hanggang sa kaloob-loobang bahagi nito. Dinagdagan ng mga safety and security sense at mas pinalakas ang engine performance level. At kahapon nga lang habang nagdiriwang tayo sa bansa ng Independence Day, ay siya namang paglabas ng bagong balita para sa mga tagahanga ng brand. Ang paglabas ng bagong upgrade ng Yamaha NMAX 2024 model. Kung pagmamasdan ng itsura nito sa unang tingin, ay aakalain mo lamang din walang masyadong pinagbago kaibigan. Pero kung susuriing mabuti ay makikita ang malaking pagbabago nito sa pisikal na katangian. Kung ikukumpara kasi sa previous model, itong modelo pagdating sa body build design, hugis at laki ay mas malapit ang bagong itsura nito sa version 1 model na Yamaha NMAX. Maging sa color combination at sukat ng lapad, medyo nababalkihan tayo sa version 2 model nito. Karamihan pa nga ay sinasabing parang inodoro ang itsura o di naman kaya speedboat ang tawag ng ilan. Kaya naman binalik sa bagong modelo ang pagiging slim type ng itsura nito. Ang frontal face design ay na-refresh sa makabagong disenyo sa pagkakaroon ng new styling na LED type na headlamp. Meron itong central lighting na may high and low beam at kasama ang ilan pang mga ilaw na nagpapalakas palalo ng visibility nito sa madidilim na kondisyon. Ang daytime running light at ang na-relocate na mga turn signal lamps na naka-high mounted na. At gaya ng dati, naroon pa rin naman ang malapad at malaking front windscreen protector nito. Kasama ang ilang mga tatalas na edge ng garnish at pairings sa bawat magkabilaang pisngi nitong modelo. Ang nag-iisang front fender garnish na mayroon ding kasamang side-to-side cover sa front suspensions.
Ang side profile ay halos katulad lamang din ng sa dati. Merong mahahabang side step board at nagpaparelax ng upright position at pagmamaneho habang nakataas naman ang paa mo dito. Ang sporty muffler ay nilagyan din ng panibagong disenyo ng cover, kasama ang bagong cover din ng radiator grill nito at isang malapad na pillion seats para sa dalawang tao. Maliban dyan, ang rear portion naman pagdating sa rear combination lamp, meron pa rin itong twin LED tail lamps na may bagong bersyon. Nilagyan ng pangkaragdagang ilaw sa ibaba kaya mas mag-i-elevate ang visibility nitong motor sa gabi panigurado. Ang lahat ng mga ilaw nito mula sa harap at likod, gaya ng mga turn signal light indicator at ng tail lamp ay mga naka-LED type na. Bukod pa dyan ang ilan pang aesthetics appeal nitong bagong modelo na Yamaha NMAX 2024 model, gaya ng handlebar ay katulad pa rin naman ng previous model ang disenyo. Hindi pa ito ginawang naked handle kung saan ay madalas nang inire-request ng marami sa brand. Pero meron naman itong bagong instrument meter panel gauge, bagong frame at napaka-elegante. Mas gumanda na rin daw ang accessibility nito katulad ng mga naging issue sa connectivity, gaya ng Y-Connect system, ay mayroon pa rin naman sa bagong modelo. Yun nga lang mas modified na ito at mas in-update. Hindi pa nga lang natin nalalaman kung ito ba'y magkakaproblema din sa hinaharap. Gaya ng dati, ang Y-Connect system nito ay ang siyang nagsisilbing monitor system. Guide natin para mas maalaga ang maigi itong motorsiklo na kung saan dito natin makikita at malalaman ang ilan sa mga maintenance recommendation nito. Gaya ng tire pressure, periodic maintenance at ng engine check warning. Nilagyan din ito ng Bluetooth connectivity para makonek ang ating mga cellphone gadget at upang makita na rin sa screen nito ang mga call alert at message na nanggagaling sa ating cellphone habang tayo ay nagmamaneho. Pagdating naman sa makina, itong bagong Yamaha NMAX Turbo 2024 model ay nilagyan ng 155 cubic centimeter na displacement capacity pa rin, tulad ng previous model pero mas lumakas na raw sa dati. Kasama ang Blue Core technology na nag-e-enhance sa maximum torque at RPM nito, na nagpapawala ng dragging at mas nagpapaganda ng fuel economy. Naka single cylinder, 4-stroke, single overhead cam at may bagong transmission type na tinatawag na YECVT sa dating naka-ordinary type lamang na CVT. Sa pamamagitan ng makabagong transmission type nito na tinatawag na YECVT ay nagkaroon ng dalawang klaseng lakas ng pagpipilian o tinatawag na driving mode system, kabilang ang T-mode at S-mode driving mode system nitong bagong NMAX, na kung saan ang T-mode stands for Town Commuting Driving Mode System, na para sa mga pagpapaandar sa loob ng syudad o sa matatraffic na lugar, habang ang pangalawa na tinatawag naman na S-mode stands for Sports Touring Driving Mode System naman ay para sa mga highway, long ride at sa mga racing o mabilisang biyahe. Ang bagong sistemang ito sa transmission ay tumutulong din para mas ma-boost ang acceleration at para mas tumindi pa ang arangkada, depende sa sitwasyon. Kalakip din ng bagong sistema na YECVT ang tinatawag na Y-shift function na may tatlong klaseng level. Ang unang shift na nakadepende sa piga ng throttle, ito ay tinatawag na low, kumpara sa mababagal na pagpapatakbo hanggang sa 20 km per hour. Habang ang pangalawa naman ay tinatawag na medium Y-shifting na tumatakbo ng hanggang sa 40 to 60 km per hour. At ang pinakamataas na Y-shifting nito ay ang tinatawag na high na tumatakbo ng higit sa 60 km per hour. Kaya nitong mag-produce ng maximum output na 15.3 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute at 14.2 Nm ng torque naman sa kada 8,500 revolution per minute. Itong modelo ay gumagawa ng kabuuang bilis na umaabot ng 125 to 128 km per hour. Meron itong bore and stroke size na 58mm by 58.7mm at compression ratio na 11.6:1. May fuel supply system na fuel injected at cooling system na liquid cool type. Mas matipid na rin daw ito sa dati dahil kaya nitong kumonsumo ngayon ng 40 km per liter kumpara sa dati
na 35 km per liter lamang. Ang fuel tank capacity nito ay nasa 7.1 liters pa rin, pero mas malayo-layo na nga ang mararating dahil sa mas matipid na nga ito kesa dati. Meron din itong magagandang klase ng suspensions, kabilang ang telescopic fork sa front suspensions at unit swing with dual shock and coil spring naman para sa rear suspension nito. Nagbibigay ng magandang biyahe lalo na sa araw-araw. Ikaw man ay may dadaan ng malulubak, tsak na para sa iyo ang modelong ito dahil sa kalmadong pagsakay, hindi ka makakaramdam ng matagtag. Ang parehong braking system sa harap at likod ay mas makakapit na rin dahil sa nilagyan ng parehong naka-ventilated disc type, naka-hydraulic single disc sa front at rear. Kaya ang pagpipreno ay makakasiguro lalo na sa mga emergency braking. Meron itong kasamang malalagkit ding mga klase ng gulong na naka-tubeless at alloy na mags. May kabubuang sukat ito sa front na 110 by 70 or 13 at rear tire size naman na 130 by 70 or 13. Bukod pa dyan, nilagyan din ito ng bagong safety features sa brakes na dual channel ABS sensor o anti-lock braking system. Na isang features na nag-a-unlock sa mahigpit na kapit ng brakes nito lalo na sa mga biglaang preno sa mabilis nitong takbo, upang maiwasan ang pagkaskid o pagkadulas na rin o mapigilan ang pagkasemplang sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Sinamahan din ito ng traction control system para mas mapanatili naman ang stability, lalo na kung maidadaan mo ito sa malulubak na klase ng kalsada o di naman kaya yung matutubig o madudulas. Pinabalanse kasi nito ang bawat ikot ng harap at likod na gulong nito, na kung saan nagbibigay dito ng magandang stability sa kahit anumang klase ng kalsada. At bukod pa dyan, meron din itong mga bulsa o console pocket sa harapan na lagayan ng maliliit na gamit. Kasama rin ang USB port charging system na pagcha-charge dyan ng iyong cellphone gadget. Pwedeng-pwede ito sa mga rider na araw-araw ginagamit ang motor para sa pagdi-deliver. Meron din itong malaking underseat compartment storage na kung saan kasyang-kasya ang full face helmet mo dito at may extra space pa para sa gloves at kapote. Bukod pa dyan, ang isa pa sa magandang features nitong bagong modelo ay naka-keyless entry na rin ito. Mas pinapadali naman ito ang pagpapagana ng motor dahil hindi mo na kailangan pang isaksak ang dangle key. Switch on, switch off na lamang. Bukod pa dyan, sinamahan din ito ng anti-theft alarm at answer back key system para mas madaling matrace itong motor lalo na kung maipapark mo ito sa maraming mga katulad na klase. Itong bagong Yamaha NMAX 2024 model ay nilagyan din ng engine start and stop system o idling stop na tinatawag, na kung saan tumutulong din sa pagtitipid nito kumonsumo ng fuel. Habang nakahinto pansamantala ang motor ay kusang titigil ang makina nito at kusa ring gagana kapag pinihit mo na ang throttle. Sinamahan din ito ng engine side stand kill switch, kaya mas kumpleto na ang safety features nito mga kaibigan. Itong bagong Yamaha NMAX Turbo 2024 model ay may bago ring dimension. Pagdating sa kanyang haba, ito ay may sukat na 193.5 cm. Pareho lang ang haba nito sa dati na may 193.5 cm din. Maging sa lapad nitong bagong Yamaha NMAX na may 74 cm ay katulad din ng sa dati na 74 cm. Ngunit ang taas nitong bagong motorsiklong scooter ay umaabot ngayon ng 120 cm habang may sukat naman ang taas sa dati ng 116 cm. Ang bigat nito ay mas mabigat din sa dati na umaabot ng 135 kg. Samantalang ang previous model ay nasa 131 kg lamang. Ang seating height nitong Yamaha NMAX Turbo 2024 model ay may sukat na 77 cm habang may seating height naman ng previous model na 76.5 cm. Itong bagong Yamaha NMAX Turbo 2024 model ay inilalabas pa lamang sa bansang Indonesia at sa iba pang bansa sa Asia. Ito ay nagkakahalaga sa presyo nila doon ng 45,250,000 rupees, na kung direkta natin i-convert sa Philippine peso, ito ay aabot ngayon ng 162,922.08 pesos dito sa Philippine market. Honda ADV 160 2025. Year 2022 nang sunod-sunod na inilabas ng Honda motorcycle brand sa bansa
ang apat sa pinakamaganda at practical na motorcycle scooter ng brand at talagang tinutukan at inabangan ng marami sa atin. Ngunit habang tumatagal ang panahon, ay mas tumataas ang demand ng mga tao sa mga motorsiklo. Naghahanap ng mga bagong panlasang motor na kung saan ang dating satisfied sa mga Honda motorcycle ay nakukulangan na sa mga moderno at teknolohikal na mga katangian sa paglabas ng mga bagong motorsiklo mula sa China, na kung saan nagbigay ng mas kapaki-pakinabang na gamit sa mga taong naghahanap ng mas moderno at napapanahong mga transportasyon. Kaya naman ang Honda, matapos na inilabas ang Honda PCX na may bagong update sa features, ilalabas na rin ang bagong Honda ADV 160 2025 model. Ang bagong version ng ADV na kung saan gaya ng Honda PCX ay gagamit din ng makabagong sistema na Road Sync. Ang bagong premium dual sport scooter na ito ay magbibigay ng mas ligtas, subok at mas magandang biyahe sa loob at labas ng kalsada. Bilang dito ang mga panibagong specs and features sa pangkaligtasan at pangseguridad na ilalagay sa bagong modelong ito. Kasama pa rin dito siyempre ang HSTC o Honda Selectable Torque Control, pati na rin ang anti-lock braking system. Kung sa dating modelo, ito ay naka-single channel ABS sensor lamang, sa bagong modelo ng Honda ADV na ilalabas ngayon ay magkakaroon ng dual channel type na naklase ng ABS sensor. Meron sa harap ABS at meron din sa likod na ABS. Sa bagong modelo pa rin ng Honda ADV ang anti-theft alarm features at ang smart keyless entry na ignition system. Ang maganda sa Honda ADV, ang dating meron na sa previous model nito ay ilalagay pa rin sa pinakabagong modelo nito ngayon. Yun nga lang ay may idaragdag na ilan pang mga features na siguradong magugustuhan ng marami sa atin. Kagaya na lamang ng Road Sync ay inilagay na sa bagong Honda PCX 160. Yung features na kung saan gumagamit ng navigation system na pwede mong i-connect ang cellphone gadget sa pamamagitan ng application kung saan mamomonitor mo dito lahat ng activity ng motorsiklo. Kagaya na lamang ng milyahe, real-time direction o magsisilbing GPS map nito, sama ang mga notifikasyon at application na kung saan makikita mo rin ang call, alert at message na nanggagaling sa cellphone mo dito sa instrument meter panel gauge. Siyempre, hindi basta-bastang meter panel gauge lamang ilalagay sa bagong Honda ADV. Lalagyan ito ngayon ng bagong TFT display, saan hindi lamang sa mga nabanggit ang kayang gawin, kundi kaya rin itong mag-play ng music. Iba-ibahin ang display o wallpaper nito, pati na rin ang brightness depende sa mga kondisyon ng visibility. Fully LED type na mga ilaw, kaya ng twin LED headlamp, may kasamang daytime running light at mga signal light, kasama ang rear combination lamp system at mga turn signal lamp. Ang makina nito ay pinapagana pa rin ng 160 cubic centimeter displacement capacity na may single cylinder, 4 valves at single overhead camshaft na engine. Naka-liquid cool type at program fuel injected type na fuel supply. At ang kanyang compression ratio is 12.0:1 na may bore and stroke size na 60mm by 55.5mm at may automatic transmission na may maximum output na 15.8 horsepower at 8,500 RPM. Habang ang maximum torque ay 14.7 Nm at 6,500 RPM. Meron itong fuel tank na 8.1 liters at kumukonsumo pa rin ng 45 km per liter sa estimated na fuel consumption nito ngayon. At pagdating sa dimension, ang bagong ground clearance ay may sukat na 165mm at may seating height na 780mm. Meron itong haba na 1,950mm at may bigat na 138 kg. Kung ito na nga ang magiging bagong dimension ng Honda ADV 160 na ilalabas ngayon. Pagdating sa features, ang traction control system at ang anti-lock braking system nito ay mas mag-i-improve na rin daw kumpara sa previous model nito na narito sa Pilipinas. Pagdating sa mga security features, syempre ang smart keyless entry na ignition system, sinamahan ng anti-theft alarm at answer back key system ay pareho lang sa previous model. Meron pa rin itong mga console packet sa harap na sinamahan ng charging port na Type-C na klase. At ang underseat compartment storage gaya ng sa Honda PCX na nadagdagan ng sukat, malamang sa malamang itong bagong Honda ADV ay magkakaroon din ng mas maluwang na compartment-based storage.
Ang Honda ADV ay nilagyan ng front telescopic fork suspensions at dual shock na may kasamang pressure canister o sub-tank. May mga coil spring at may swing arm. Ang traditional off-road tires nito na perfect para sa kahit anong klase o kondisyon ng kalsada ay mananatili pa rin sa bagong modelong ito, na may sukat sa harap na 110 by 80R14 tubeless at rear tire size na 130 by 70R13 tubeless na rin with cast alloy wheels. Adjustable din ang windscreen protector. Mukhang babaguhin ng kaunti ang itsura ng frontal face design nito. Yan ang magandang abangan natin ngayong taon mga kaibigan. Baka maging ang handle nito ay maging fully covered gaya ng sa Honda PCX. Halos pareho din ang magiging engine specs nito sa Honda PCX Road Sync na inilabas. Kaya malamang sa malamang this 2025 ay isusunod na itong Honda ADV 160 Road Sync version nito. Sigurado mga kaibigan ay aabangan na naman ito ng marami na tuluyang dalhin sa Pilipinas. At sigurado rin na magiging sold out na naman ang kasa nito. Mawawalan ng stock, panigurado yan. Pero sana naman kung sakaling ilalabas na nga itong bagong Honda ADV 160 2025 model Road Sync version ay hindi mas magiging mahal ang presyo nito. Yung ikukumpara lang nila sa dating presyo ay okay na. Asahan din natin ang mga bagong color variant na ilalabas sa modelong ito, tulad ng Cold Silver at Ruby Red, na kung saan magkakaroon ng katapat ang ilang mga motorcycle scooter ng China made.